Iniisip ng nanay ko. Napatay na siya. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang kinikilos ng aking ina mula nang umuwi siya galing sa pakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Hindi na siya masigla at masayahin gaya ng dati. Nakaupo siya sa kanyang upuan na nakabaluktot na parang sanggol at baka sa kanyang mukha ang matinding lungkot. Kung siya man ay naglalakad, mabagal ang kanyang paghakbang at pabaling-baling ang kanyang timbang mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Kami ng aking ama at kapatid ay sinusubukan siyang tulungan na gumaling, ngunit parang walang nakakatulong. Sinusubukan namin siyang kausapin tungkol sa nararamdaman niya, at ang lagi lang niyang sinasabi ay patay na siya. Hindi niya ibig sabihin na patay sa loob, kundi literal na patay. Tinatanong niya kami kung paano raw namin hindi alam yon. Paulit-ulit naming sinasabi sa kanya na hindi siya patay at nandito siya mismo. Patuloy niya itong itinatanggi at pilit ipinapaalam sa amin na hindi raw siya dapat narito. Nagiging kakaiba ang mga hinihiling ni nanay na hanapin namin ang katawan niya. Bigyan siya ng libing. Palayain na siya. Ganoong klaseng bagay. Sabi niya, nakikita niyang nabubulok ang kanyang balat at naaamoy niya ang kanyang nabubulok na katawan sa gubat. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung ano ang pinagsasabi niya. Ang tinutukoy niya ay isang gabi na umuwi siya ng gabing-gabi matapos makipagkita sa mga kaibigan. Umuwi siya bandang alas 11 ng gabi at akala namin ay nawalan lang siya ng oras. Ang kakaiba ay hindi makita ang kanyang sasakyan kahit saan. Tinanong namin siya kung naglakad siya pa uwi at ang sinasabi lang niya sa amin ay namatay siya sa isang aksidente. Ayon sa kanya, dumulas siya sa kalsada at tumaob ang kanyang sasakyan. Ang impact daw ang pumatay sa kanya. Sinusubukan naming kumbinsihin siya na buhay siya. Hindi niya kami pinapalapit sa kanya. Kapag sinusubukan namin siyang hawakan, lumalayo lang siya. Nahawakan ko saglit ang kanyang balikat at nakaramdam ako ng sobrang lamig. Tinanong ko siya kung kailangan niya ng kumot at sumagot siya, anong saysay? Hindi naman ako nakakaramdam ng lamig o kahit. Dinala namin siya sa isang lokal na psychiatrist para sabihin sa amin kung ano ang maaaring problema. Ayon sa doktor, maaaring dumaranas siya ng tinatawag na Cotard syndrome. Ang ibig sabihin nito ay nasa ilalim ng delusyon si nanay na siya ay patay na. Ang tanging sinabi niya sa doktor ay patay na siya at sinusubukang sabihin ito sa lahat. Samantala, hinahanap namin ang kanyang sasakyan. Napagpasyahan namin na naiwan siya sa gilid ng daan at naglakad pa uwi at nakalimutan na lang ito. Hindi namin makita ang kanyang sasakyan kahit saan sa pagitan ng bahay at bar. Sumagot siya ng, sa maling lugar kayo naghahanap. Walang nakakatulong. Pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa pulis. Sinabi ng pulis sa linya na may natagpo ang sasakyan sa gilid ng daan, nakataob. Ang taong nasa loob, na ilang araw ng patay, ay tugma sa paglalarawan ng aking ina. Gusto nilang may pumunta sa morgue para kilalanin ang bangkay. Nanigas ako sa kawalan ng katiyakan pagkatapos kong ibaba ang telepono. Lumapit sa akin ang aking ina at nakaramdam ako ng malamig na hangin dumaloy sa aking katawan. Magkita tayo sa libing. Ang huling sinabi niya bago siya naglaho sa manipis at malamig na hangin.